Girl, hindi lahat ng sugat galing sa breakup. Yung iba galing sa bahay. Charot! Ay, hindi mo pala naka-on yung mic ko. So, today, no, ang pag-uusapan natin is kung paano binuo ng childhood natin. Ay, nako, the way we love as an adult. Nako, cheers muna tayo. Magkape muna tayo habang nagtitingin sa labas. Kasi baka may nagsabi sa'yo, no, na girl, napaka-clingy mo naman, napaka-needy mo naman, or yung tipong takot ka sabihin ko ano yung mga nararamdaman mo kasi baka ma-reject ka or nag-away kayo ng partner mo, no, feeling mo gumuho na naman yung mundo mo. Mars, hindi ko kaya mag-isa. Mars, siya lang yung buhay ko, siya lang yung mundo ko. Or even, inabuso ka na, pero okay lang, mahal ko siya, Mars. Now, yung unang exposure natin sa love, no, sa Pilipinas, we grew up kasi to the concept na tiisin mo lang, ganyan talaga magmahal. Huwag kang pasaway na bata, magtanaw ka ng utang na loob. Uy, huwag kang sasagot dyan, matuto kang rumespeto. Kahit masakit at kahit hindi naman talaga tama na minsan, bilang bata, hindi naman natin alam kung ano yung healthy love. Ang alam lang natin is kung ano yung nakikita natin sa bahay at kung ano yung nararamdaman natin sa loob ng bahay. Nung bata ako, no, nung maghiwalay si mama and papa, I asked my mom few years ago ata on how I was nung bata ako. Sabi niya, I was independent, hindi ako sakit sa ulo, at nag-aaral lang talaga ako. Early on, na-realize ko na as bata, I have learned how to read the room. Mahimik ka, girl, para walang gulo. Huwag ka namang dumagdag sa sa away ni na mama at papa mo. Huwag kang demanding sa time nila. Huwag kang din masyadong emotional. So, bilang bata, natutunan ko, love pala means adjusting. Love pala means keeping quiet. At ayun, nadala-dala ko na to sa relationship ko, girl. Fast forward, no, sa adulthood. Halimbawa, nasa relasyon ka na. Hala, bakit hirap ako mag-communicate ng feelings ko? Natatakot ako maging too much. Baka sabihin napaka-demanding ko, napaka-clingy ko. Kapag may conflict, oo na lang ako para tapos na. Ayoko na mga uncomfortable conversation. Para love nyo na lang ulit ako. Hindi ko napansin, dala-dala ko pala yung batang version ko. Psychologically, ang tawag dito is attachment style. Pero sa totoong buhay, ganito yan. Kapag lumaki ka, no, na kailangan magpakabait ka para mahalin ka, you become a people pleaser. Oh my God, bibilhin ko yung outfit na to kasi alam ko magugustuhan niya to. Mahal niya na ako. Gagawin ko ang lahat para mapasaakin siya, and sometimes to the point of losing yourself just to please this particular guy, just to please someone. Another one is halimbawa hindi na validate yung feelings mo, no, or yung emotions mo nung bata ka. You seek assurance sa partner mo. Promise, mahal mo ba ako? Promise, ako lang yung one and only. Promise, hindi mo ako lolokohin, ah. There are things na really we cannot control, one of which is your partner becoming unfaithful. It was his choice. Yet some men, no, they use this card, no, na wala kasi ng time sa akin, di mo kasi binigay yung sa akin. Yet still, you took that blame as a girl, no, ay kasalanan ko, ay hindi ko kasi binigay yung kailangan niya, ay I wasn't enough pala. If you also grew up na palagi kang nasasabihan, no, na dapat tiisin mo lang, you stay, kahit masakit na, you stay, kahit binubugbog ka at kahit inaabuso ka. Kita ko nga si Papa, sinampal si Mama naman, umiyak naman, hindi niya naman pinagtanggol yung sarili niya So, ganun nga siguro pagdating sa love. Fast forward, you also attracted a partner na lasinggero, na mimisikal, paglasing. Okay lang, natiis nga ni Mama si Papa And we also have this Filipino culture na isuppress yung emotions natin.
Sa culture natin, no, hindi uso talking about ang feelings, setting about boundaries. Uy, masakit yung nasabi mo kanina, wag mo nang gagawin ulit yun. Ayoko po mag-bless kasi hindi ko naman kilala yan eh. Ayoko magpahag. Mas uso yung magulang mo yan, pamilya mo pa rin yan, magtanaw ka ng utang na loob. Ganyan talaga yung buhay. So lumaki tayong emotionally strong sa labas, pero emotionally confused sa loob. Kaya so sa relationship, nag-overthink tayo, nag-overlove tayo, or nagsha-shutdown na lang tayo bigla. Hindi dahil toxic tayo, kundi dahil hindi tayo naturuan paano ba magmahal ng healthy. Now, how this translates sa relationship? Halimbawa, hindi nag-reply si partner mo kasi doktor, nag-oopera, ganyan. Gulo na sa operating room, naka-sterile technique naman si sir. Si doc, gusto mo dalhin yung cellphone para i-assure ka lang na ikaw lang talaga yung love. Hindi niya ako mahal, binigay ko naman sa kanya lahat eh. To be honest, halimbawa, maliit lang naman sana yung pinagtatampuhan nyo, pero grabe na yung overthink mo. The reality is, hindi yan dahil sa kung ano yung nangyari ngayon. Ang nararamdaman mo is hindi lang dahil busy siya, ang nararamdaman mo is yung inner child mo na hindi ka priority at hindi ka mahalaga. So your partner becomes a mirror of the love you did not fully receive nung bata ka. Now, last one is healing is not blaming. Importante tong sabihin, no? Hindi ko sinisisi yung magulang ko. They have loved the way they knew how. They were also wounded children once. Pero yung responsibility ko na ngayon sa sarili ko na wag ipasa yung sugat ko sa relasyon. And most importantly, wag ipasa yung sugat ko sa magiging anak ko. Healing starts when you say, kaya pala ganito ako, not ganito na talaga ako. Ang totoong maturity sa love, hindi lang yung paghahanap ng tamang partner, no? But it's also learning how to comfort yung sarili mo, how to validate yung emotions mo, and sabihin yung needs mo without being guilty. Kasi girl, you also matter. Parang sinasabi mo sa batang ikaw, no? Sa inner child mo, sa batang version of you, girl, okay lang umiyak. Hindi ka mahirap mahalin. Hindi mo kailangan magtiis para mahalin. Ay.